on the last part of our discussion on withholding tax system. Okay, we are here on withholding tax on compensation. Grabe, konting-konti na lang. Tsagain mo na to. Anong meron dito? Withholding tax. Yung tax na kinakaltas sa mga sweldo. Okay? So, alin ba yung mga income payments related to compensation? Ito yung mga subject sa withholding. Ibig sabihin, taxable lahat ang mga yan. Alin yung mga taxable? Yung mga regular compensation at saka supplementary compensation. Kaya nga regular kasi regular dumarating to. Monthly, yung basic salary. Fixed allowance, monthly yung mga yan. Fixed allowance sa representation, pangkain, panggasolina, pambayad sa upa, at saka cost of living allowance or COLA. Yung mga supplementary naman, ito mga fixed ito. Fixed yan. Or regular in nature. Itong supplementary naman, as the term suggests, supplementary. Mga add-ons lang to, mga supplements. O, halimbawa, performance-based to. Sulat mo dyan, performance-based. Okay, performance-based yan. Halimbawa, commission. Kung kailan lang kumita, saka may commission. Kung meron lang kita, may profit sharing. Kapag nag-attend lang ng meeting ang mga BOD member na hindi empleyado, di may bayad. Yung lampas, yung excess 30th month pay, ang 30th month pay kasi, ang maximum amount is 90,000 lang. So kapag lumampas na 90,000, supplementary compensation yan, taxable yan. Okay? Ito naman, walang kaltas to. Yung mga minimum wage, walang kaltas, at saka yung HAN. Holiday, overtime, night shift, at saka hazard pay. Okay, minimum wage plus HAN, walang kaltas. Yung mga sweldo ng empleyado na hindi lalampas ng 250,000, walang kaltas din yan. Bakit? Magiging exempt yan eh. Yung 30th month pay na hindi lampas ng 90,000, exempt din yan. Yung lampas lang ang ating bubuwisan. Yung mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig, walang kaltas. Yung de minimis benefits, okay, na pag-uusapan natin, mga benefits of relatively small value yan. Exempt yan. Yung sweldo ng ating mga kasambahay, exempt yan by virtue of the special law. Yung casual labor, example ng casual labor. Meron tayong opisina, let's say in our university, tapos biglang tumulo yung yero, may butas. Pinagawa natin sa karpintero, 2 araw, 1 araw lang niyang ginawa, casual labor yan. Empleyado ba natin yon? Hindi. Kaya yung bayad natin sa kanya, hindi natin kakaltasan ng withholding tax on compensation. Sir, anong ikakaltas? Pwedeng expanded withholding tax yan. Okay, tandaan mo, yung withholding tax table, hindi nag-a-apply sa minimum wage earner kasi exempt ang mga minimum wage earners sa minimum wage plus HAN. Kahit lumampas pa ng 1 million yan. Okay? Pakita ko lang muna sa inyo yung natin. Ito yung ating withholding tax table. Mga kapatid, ang withholding tax table na to, iba to sa ating graduated tax table. Ito ang ginagamit natin sa pagkakaltas kung daily, weekly, semi-monthly, or monthly. Okay? Pagkatapos, kapag nagkakaltas tayo ng mga yan, i-annualize pa natin para malaman natin kung tama yung naging kaltas natin. Okay? So example nito, meron tayong isang empleyado, 1,000 daily wage siya. 26 days daw nagtatrabaho. So kung 1,000 daily wage, 1,000 ang sweldo, ito yung bracket niya. Ayun. Nandun siya sa bracket na to. 685 over but not over 1,095. So magkano yung tax niyan? 1,000 minus 685, okay, i-multiply mo ng 15%, yan yung excess. 47.25. Di ba? 26 days siyang magtatrabaho. So, ang total kaltas natin sa isang buwan is 1,228.15. Okay, halimbawa, ito yung mga empleyado natin, 5.
Yung isa nating empleyado, 20,000 weekly. So, pupunta ka sa weekly. Tapos, tignan natin yung bracket. 20,000 siya. Kung 20,000, dito siya sa bracket number 4. Exceeding 15,000 siya, but not exceeding 38,000. So, magkano yung tax? Gamitin mo lang itong tax table niya. Okay? 1,971 doon sa 15,385, tapos 25% doon sa excess. So, ang total is 3,124.95 times 4 weeks tayo. So, magkano ngayon ang total withholding natin sa isang buwan? Sa empleyado na to, 12,499.80. Meron tayong isang empleyado, semi-monthly, 15. Di pupunta ka dito semi-monthly, 15,000. Ito yung bracket niya. Ito yung tax niya. Okay? Exempt yung 10,000, yung excess, i-multiply mo ng 15%. Ito yung excess niyan, multiply mo yan. 687, ang kaltas natin semi-monthly. Semi-monthly yan. So, sa isang buwan, ang kaltas natin, 1,374.80. Yung isa naman, monthly ang sweldo, 30,000. Di punta ka sa monthly. Tignan mo yung bracket. Dito tayo sa bracket na yan. Lampas ng 20,833, pero does not exceed 33,332. So, ito yung tax. Exempt sa 20,833, 15% dun sa excess. Okay? So, 30,000, 20,833, ang excess niyan is 9,167. I-multiply mo ng 15%. Ito yung kaltas, monthly yan. So, times 1 lang yan. So, ang total kaltas natin every month is 1,375.05. Monthly eh. Kung 100,000, monthly yan, punta ka dito, 100,000 siya doon. So, ang total na kaltas, 16,875. So, i-total mo lang yan. Yan ang magiging kaltas natin. Ito ang magiging total na kakaltas natin buwan-buwan. Okay? So, ngayon, anong meron? Yung monthly na na kaltas natin, ang gagawin natin bukod sa annually, sa monthly, mag-a-annualize tayo. Annualization ang tawag dito. Okay, kailan nag-a-annualize? Kapag nag-resign ang isang empleyado, hindi niya natapos ang taxable year, mag-a-annualize tayo. Ibig sabihin, lahat ng total salaries at saka yung total tax na kinaltas natin, kukumputin natin. Minsan mag-annual, actually, lagi tayong mag-annualize under number 2. Every year to, year-end adjustment. Okay, aalamin natin kung tama yung kinaltas natin every year. Okay, the employer shall determine the amount to be withheld from the compensation on the last month of employment, kung nag-resign yan, or in December of the calendar year in accordance with prescribed rules for annualization. Anong ibig sabihin? Halimbawa, January hanggang November, ang sinusweldo ng isang empleyado, 100,000. Okay, 100,000. Monthly. Halimbawa, ginamit natin ang graduated tax table. Ito, ayun ang kinaltas natin. Ayun. Monthly, kinakaltas natin 6,875. Okay? So, ang kinakaltas natin, ano nga? 16,875. Okay, halimbawa, ang kinakaltas natin, 16,875. Buwan-buwan, 16,875 ang kinakaltas natin. So, ang total na kinaltas na natin sa kanya, from January to November, compute natin. Para lang may illustration tayo. Ang total na nakaltas natin in a year is 200 to 500. Okay, mula January to November, ito na yung total na kinaltas natin, 200 to 500. Ngayon, magkano ba yung annual niya? 100,000 per month times 1.2 million. Itong 1.2 million na salary niya, ito, 1.2 na yan, January to December. Iko-compute mo ang tax niyan using graduated tax table. Kung halimbawa, i-compute natin, 1.2 million. Okay. Halimbawa, gamitin na natin yung sa tunay na buhay. Wala akong ano rito.
1.2 million. Sandali lang. Hanapin ko lang yung tax table. Okay? Yung 1.2 million, magkano yung tax niyan? So, 1.2 million, yung 800,000, ang tax ng 800,000, sorry kung medyo magulo ha, 130,000. Ang tax niyan, 102,500. 102,500. Yung excess, 400,000 times, purahin ko na nga, para hindi kayo malito. Para mas maliwanag. Yung 1.2 million, ang tax neto, 800,000, yung bracket, exceeding 800,000 but not exceeding 2 million. Ang tax neto, 102,500. Tapos 400,000 times 25%. Okay, so ibig sabihin 100,000. So dito, tignan mo, 202,500 ang tax due niya sa isang taon. Eh magkano na ba yung nakaltas natin mula January to November? 202,500 na. Ayun o, 202,500 na yung nakaltas natin. Anong gagawin natin? Huwag ka lang magkaltas sa December. Bakit? Eh sakto ka na mula January to November eh. Yan ang importance of the annualization. Eh sir, paano kung halimbawa 300,000 to? Eh di ibig sabihin, magkaltas ka ng 277,500. Yan ang ikakaltas mo sa December. Ay, sorry. 87 lang. 87,500. Eh sir, paano pag halimbawang 300,000 na yung nakaltas? I-refund mo yung sobra. Yan ang purpose ng annualization para malaman kung sumobra ka o kulang pa sa kinaltas mo. Kasi sa December mo, i-reflect yung adjustments. Okay? Pag sumobra ka na ng kaltas, halimbawa, dito na-compute natin 202,500. Ito na yung nakaltas mo, 202,500, sakto na tayo. Pag sumobra ng kaltas, kailangan i-refund mo yung empleyado, sumobra ka ng kaltas kailan mo i-refund yan? Not later than January 25. Pero sa practice, December pa lang. Okay? Doon sa December pay, ibibigay mo na sa kanya yung sumobra ka ng kaltas. Okay? Eh paano pag kulang yung kinaltas? Kulang yung kaltas. I-reflect mo yan. Kaltasan mo siya sa sweldo sa December, yung empleyado. Yan yun. Kaya dapat tama yung tax due sa tax withheld. Bakit? Para tumama, para substituted filing. Di ba? Substituted filing, napaka-critical na tama yung kaltas doon sa empleyado. This is how we determine whether or not tama yung kaltas sa annualization. Kasi magbabalanse yan. Example. Okay. Ang tax due na compute natin, 300,000. O 3,000 na lang. Okay? Scenario number 1. Scenario number 2. Scenario number 3. Tax due. In-annualize na natin. Ito yung annual tax due. Okay? Withheld. Ito yung nakaltas natin monthly. Halimbawa, naka 3,000 na tayo nakaltas. Anong gagawin mo sa December? Na sweldo ng empleyado, wag mo nang kaltasan. Bakit? Sakto ka na eh. Tandaan mo ha, January to November yung kaltas na yan. Okay? Eh paano scenario number 2? 3,000 to. Ang nakaltas mo lang January to November, 2,000. Eh de yung sweldo niya ng December, kaltasan mo ng 1,000. Kasi pag kinaltas mo ng 1,000, 3,000 yung nakaltas. Eh de ibig sabihin, balance na yung tax due sa tax withheld. Dito kasi balance na eh. Okay, paano kung halimbawa, 3,000 dapat ang tax due? 3,000. 3,500 na yung nakaltas mo. Anong gagawin? I-refund mo na yung 500 sa empleyado. Kasi pag nirefund mo na yan, 3,000 na yon, balanse na tayo dyan. Ibig sabihin,
tax due is equal to tax withheld. Ibig sabihin, pwedeng ma-qualify sa substituted filing. Diba yung POTA? Alala niyo yung POTA? Yung POTA, purely compensation, one employer during the year. Tax withheld is correct at saka kasama sa alpha list. Ibig sabihin, the employee is no longer required to report the income. Substituted filing ang tawag natin dyan. Yan ang importance of annualization. Okay, again, pag sumobra ng kaltas, refund ka agad, not later than January 25. Tunay na buhay, yung last pay natin sa December, yun, binibigay na yan. Okay, kung na-terminate ang empleyado, i-refund natin siya kung sumobra na, kasabay nung last payment niya. Sa last payslip, i-reflect mo na yan. Okay? Now, let's go. Basically, we were able to answer already the how to use the withholding tax table. Okay? I hope, brothers and sisters, mag-practice tayo, no? Kasi magkakaroon ako ng mga tanong paano mag-compute ng withholding tax using this withholding tax table. Okay? So, ayun. Ito naman yung ating monthly na pina-file. 1601C, yung C is compensation yan. Monthly ito, monthly. So, nakalagay for the month of, ay di kung halimbawa ngayon, 09/20/25. Amended return, so kung first time ka mag-file, no ang isasagot mo. Any taxes withheld kung meron X. Okay? Lagay lang yung mga impormasyon na yan. Lagay mo lang. RDO code, kung anong RDO ka. Ako, RDO 28 ako. RDO 28, nabaliches ako. Lagay mo lang lahat yan. Tax relief? No. Category, private tayo. Lagay mo lang lahat. Total amount of compensation. Anong ibig sabihin yan? Eto, yung sweldo lahat ng empleyado, 26,000, 80,000, 30,000, 30,000, 100,000. So yung sweldo lahat ng yan, ilalagay mo dyan, lahat ng exempt, ilagay mo, lahat ng minimum wage, ilagay mo, lahat ng overtime ng mga minimum wage, lahat ng 13th month pay, de minimis, SS, ilalagay mo lahat dyan, iisa-isahin mo lahat dyan, Kaya ang tanong sa iyo kung BSA ka, ito ba yung buhay na gusto mong gawin? Not trying to discourage, Pero hindi mo naman kailangan gawin to. Pwede namang boss ka na kaagad. Okay? Tapos ito, lahat ng empleyado, bigyan mo ng 2316. Ito yung Certificate of Compensation Payment. 2024, halimbawa, last year. Ayan. Team, lagay ang pangalan. Lagay ang dito ka. Dito tayo, employer information. Ilagay mo lahat ng mga yan, magkakaroon tayo ng exercises dito. So, para at least you would know how to file this. Okay, so this is the discussion on withholding tax on compensation. So, I hope, brothers and sisters, I know this is very heavy in terms of being technical, pero it pays that you know all of this first. Okay, so bye-bye.